Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy God, the Creator of heaven and earth, for His loving kindness, for He is full of grace and mercy, and He will never change. He is forever faithful. And I thank my Jesus, my Savior, the only mediator to our Holy Father. Were it not because of Jesus Christ, we will never know our Father, our Creator. And I thank the Holy Spirit for the gift of knowledge and wisdom and faith and healing and miracles, discerning different kinds of spirits, the speaking in tongues, the gift of prophecy, and the interpretation of the different tongues, and the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. So if we are truly a follower of Jesus Christ, we must have the fruits of the Holy Spirit. Dahil sa ating faith in Jesus Christ, nagkakaroon yun ng bunga, nagkakaroon yun ng fruits. At yung fruits, no? Tututo tayong magmahal sa kapwa-tao natin. Nagkakaroon tayo ng joy and peace na walang makakapagbigay nun kundi si Almighty Father lang, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Forbearance means long-suffering. Nakakatiis tayo because we know, we have faith in our Father that someday we will be with Him. Kindness, kind tayo sa mga tao. Goodness, nakakagawa tayo ng mga magagandang bagay na ayon sa salita ng Diyos. Gentle, hindi tayo agad-agad nagagalit o nakikipag-away sa mga kapwa-tao natin. Gentle tayo kung makipag communicate. And self-control, may self-control tayo dapat. Sometimes wala tayong self-control. Ako din. Someday we will be perfect like Jesus Christ. So last time we read 1 Samuel chapter 14. Itong 1 Samuel chapter 14, ito yung tungkol sa mga Philistines na nakaaway ni Jonathan. At si Jonathan, he was successful. He was victorious. Why? It's because of the Holy Father. Tinulungan si Jonathan ni Almighty Father. Hindi magiging victorious ang mga tao kung hindi sa tulong ni Almighty Father. Naiintindihan natin yun, di ba? Kaya tayo sa buhay natin, hindi tayo magiging victorious kung wala si Almighty Father sa buhay natin. Kung wala si Jesus Christ na ating Redeemer, hindi tayo magiging victorious. At dito binabanggit, no, na yung ephod, andun yung ephod, yung Urim and Thummim, kaya nakakausap ng mga high priest si Almighty Father because of the Urim and Thummim na nasa ephod ng mga high priests. Dadala ang ephod ni Ahijah
na galing sa lineage ni Eli. At alam natin na pag galing sa lineage ng Eli na priest, walang tumatanda sa kanilang mga lahi. Bata pa lang sila ay kinukuha na ni Almighty Father. Kahit matagal na nangyari yun, kahit years nang nangyari, yung kasalanan ni Hophni and Phinehas, effective pa rin yun dahil si Almighty Father hindi siya nagbabago. Kung ano ang sinasabi ni Almighty Father, gagawin niya. Gaya ng pagiging faithful niya sa atin, bibigyan niya sa atin ng ating inheritance, gagawin ni Almighty Father yun. At dito nakikita natin na when Jonathan became successful in his battle against the Philistines, hindi dapat sila kumain or tumikim man lang ng kahit na anong pagkain. So si Saul, tinanong niya si Almighty Father with the use of the Urim and Thummim na nasa ephod ng high priest na si Ahijah kung ano ang dapat nilang gawin. Pero hindi sumagot si Almighty Father. So nagtaka sila, nag-isip sila kung bakit hindi sumasagot si Almighty Father, may kasalanan ba sila? So ang ginawa nila, sinegregate nila the people of Israelites and Saul and Jonathan. Alin sa dalawa ang merong mga pagkukulang or kasalanan? And the lot fell on Saul and Jonathan with the use of Urim and Thummim. No? Inuulit ko lang kasi si Almighty Father sa kanyang mga prophets nakikipag-usap siya through dreams and visions. And they hear a voice behind their ears. Ngayon, yung ibang mga high priest naman, they use the Urim and Thummim. Example, si Joshua ay nung hinati na yung land, they used the Urim and Thummim. Kung familiar kayo sa ephod, i-check nyo yung ephod. Underneath the breastplate of the ephod of the high priest, andun yung Urim and Thummim, yun ang ginagamit para malaman nila ang sagot ni Almighty Father. At ngayon, wala nang ephod, wala nang Ark of the Covenant, wala lang Urim and Thummim. Ano ang meron tayo ngayon? We have the Holy Spirit. We have Jesus Christ. Jesus Christ is our high priest. And so, if we want to talk to our Father, we can use the name of Jesus Christ. We must use the name of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lang ang worthy. Hindi tayo worthy because we are sinners, we're wicked. But because of the blood of Jesus Christ, He's faithful to the Almighty Father. Hindi nagbabago si Jesus Christ, hindi nagbabago si Almighty Father. Makakausap natin si Almighty Father. So, hindi sumagot si Almighty Father, kay Saul. Kasi, ang sabi ni Saul, "Cursed is the man who eats any food until evening, before I have taken vengeance on my enemies." Pero si Jonathan, natikman niya yung honey. At nung matikman niya yung honey, his eyes brightened. Yung countenance niya, tumaas yung kanyang serotonin and dopamine. Kasi nga wala silang kain, So, yung honey, sugar yon. At alam natin ang sugar, pag nakakain ng sugar, tumataas yung serotonin and dopamine sa katawan natin. Nagiging strong tayo, nagiging masaya tayo. So, nang ginamit nila yung Urim and Thummim, nalaman na si Jonathan ay nakatikim ng honey. Pero, hindi siya hinayaang mamatay ng mga Israelites. Bakit siya hindi hinayaang mamatay ng mga Israelites? It's the Lord's will not to kill Jonathan. Dahil kay Almighty Father, yung mga salita ni Saul, wala nang bearing sa kanya.
Dahil si Saul, he was proven a disobedient man. He was proven a disobedient man, a disobedient king before the Almighty Father. Dahil yun sa nag-offer siya ng peace offering and burnt offering nang wala si Samuel, hindi siya worthy to offer or to perform such offerings dahil siya ay wicked. Ang makakapag-perform lang noon ay ang prophet, si Samuel, and the high priest. So since wala si Samuel, nag-take na ng initiative si Saul. Dahil siya ay ninenervyos na, baka mawala sa kanya ang kingdom, kaya siya na mismo ang nag-offer ng peace offering and burnt offering. And it is wickedness in the eyes of the Almighty Father. Kasi it meant he didn't trust the Almighty Father fully. Ang hindi tiwala sa tatay natin, not having faith in our Father, is a sin already. Alam natin yan, di ba? Nakalagay sa Bible. If you lack faith, you are sinning already. So Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. At kaya nananalo sa mga battle si Saul because of the Almighty Father. Hindi naiintindihan ni Saul yun. Kaya yun, strike one na si Saul. Kaya si Jonathan ay hindi siya hinayaang mamatay ni Almighty Father. All throughout the kingship of Saul, lagi niyang hinahabol-habol, di ba, ang mga Philistines. Yung mga kalaban niya, aside from the Amalekites. No? Dito sa 1 Samuel chapter 15, basahin natin. Samuel also said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore heed the voice of the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up from Egypt. So ito yung time nung nasa Exodus sila, no? Papunta na ng land flowing with milk and honey among Israelites, and then the Amalekites ambushed the Israelites. Walang kalaban-laban ng mga Israelites, and so si Almighty Father galit sa mga Amalekites. Ang mga Amalekites ay lahi ni Esau, descended from Esau. Nakalagay sa Genesis chapter 36 verses 10 to 14. So si Esau, meron siyang anak, si Eliphaz. Si Eliphaz, meron siyang concubine, si Timna. So si Eliphaz at saka si Timna, meron silang anak na si Amalek. At saka yung Amalek means evil eye of doubt. So, anong ibig sabihin ito? I will punish Amalek for what he did to Israel. Kung meron tayong mga doubt sa atin, wala tayong faith kay Almighty Father, we will be punished. Dahil kailangan meron tayong faith kay Almighty Father. Tuloy natin, ano? Verse 3 of 1 Samuel chapter 15. Now go and attack Amalek
and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Wicked ba si Almighty Father because He ordered to kill the infant and the nursing child? No. The Lord God is slow to anger. He's full of love and mercy. Kaya hinayaan na niya na papatay ang mga infant and nursing child. Why? Because yung mga parents papatayin. Itong mga parents na mga children or nursing child, wicked. And so pag lumaki itong mga infant and nursing child, wicked din sila. Kaya ang gusto ni Almighty Father to blot out the name of Amalekites from the land. So babae o lalaki, papatayin, even the children or the babies. Dahil yung mga babies naman, yung soul nila, babalik kay Almighty Father. It's a blessing for the children. Hindi sila makaka-experience ng pain and suffering. Hindi nyo naiintindihan yan. Na yung mga children, kinukuha ni Almighty Father, hindi na sila makaka-experience ng pain and suffering. Blessing yan. Dahil tayo ngayon, tatanda na natin, ang dami nating mga pinagdadaanan sa buhay. But these children, na kinuha agad ni Almighty Father, they are so blessed. At kasi, pag pinatay na yung man and woman, wala nang mag-aalaga sa mga infant and nursing child. Kaya, pati ang mga infant and nursing child, papatayin na din. Physically. But their souls will go to the Almighty Father, will go back to the Almighty Father. But the men and women who are wicked, they'll be, their souls will be thrown to eternal damnation. Alam natin yun, ano? Ha? So, yung time ng Amalekites na sinugod nila ang mga Israelites, nandito sa Exodus chapter 17 verses 8 up to 16. Basahin natin, yung Amalekites. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Matagal lang nangyari to, pero naalala ni Almighty Father. Si Eli, matagal lang nangyari yung kay Eli, pero naalala pa rin niya yung lineage dapat ni Eli, hindi walang magiging matanda sa kanila. So, bata pa lang sila, kahit priest sila, kinukuha na agad sila ni Almighty Father, pinapatay na sila, hindi sila tumatanda. Dahil yun ang promise ni Almighty Father. Now, these people, the Amalekites, promised the Almighty Father na sila ay, they will be blotted out from the earth. Basahin natin, ano? Ulitin natin. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim, and Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him, and he fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Kaya si Moses, pag nagpe-pray siya kay Almighty Father, nakataas yung kanyang kamay na ganon, nananalo ang mga Israelites. Pero dahil napapagod si Moses, tao lang yung katawan niya, no? Pag naibaba niya yung kanyang kamay, nananalo naman yung mga Amalekites. So, nakaisip sila ngayon ng way, no? But Moses, his hands became heavy. So, pagpagod, di ba, pag mataas nang nakalagay yung kamay mo na gano'n, napapagod ka na, nagiging bigat na, heavy. So, they took a stone and put it under him, and he sat on it. So, naupo sa isang bato si Moses. Doon siya upo po. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword.
May tagahawak ng left and right hand niya, si Aaron, tsaka si Hur. Nakaupo si Moses. Nakataas ang kamay ni Moses. Hawak-hawak ni, hindi ako nakita. Nakataas yung kamay ni Moses, hawak-hawak ni Aaron, tsaka ni Hur, para manalo sila sa battle against the Amalekites. Kasi, napapagod si Moses. Kaya pag bumababa yung kamay ni Moses na gano'n, natatalo sila. O, itaas natin ang kamay ni Moses. Natatalo tayo. Gano'n. Kasi mahal ni Almighty Father si Moses. Bakit mahal ni Almighty Father si Moses? Mababa ang loob ni Moses. Hindi siya mayabang. Ayaw ni Almighty Father ng mga taong mayabang. Verse 14 of Exodus chapter 17. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner, or Jehovah Nissi. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. So ito yung story ng Amalek. Kaya ang utos kay Saul to kill man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey, pati mga alaga na mga animals. So Saul kakabali ako lagi kakabaliktad. So Saul gathered the people together and numbered them in Telem. Telem, it's a place. So in English, young lambs. Place kung nasaan nandun yung mga young lambs, no? Doon nag-gather. Doon yung tambayan ng mga young lambs. Kaya Telem ang tawag. So ano nag-gather ng mga people? 200,000 foot soldiers and 10,000 men of Judah. So naka-segregate yung men of Judah. Bakit? Sanay sa battle ang mga men of Judah. Alam natin ang history, no? Sa Judges chapter 1. Basahin natin kung may time kayo. Wala pa ba kayong time kay Almighty Father? Si Almighty Father, His time is for us. Lahat na ng time nasa sa atin. Tayo pa ba mawalan tayong time kay Almighty Father? Ang kapal naman ng mukha natin kung wala tayong time kay Almighty Father. Verse 5, and Saul came to a city of Amalek and lay in wait in the valley. Then Saul said to the Kenites, go, depart, get down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. No? Yung Kenites na nakalagay din sa Exodus. Sa Exodus ba yun? Nakalagay sa Judges, sa Numbers, sa Exodus, no? Sa Exodus, ano ba yun? Na kaya hindi mas masasaktan ang mga Kenites dahil hindi sila sumasali sa mga Amalekites. No? Nabanggit yung Kenites sa Judges chapter 1 verse 16, sa Numbers chapter 10 verses 29 to 32, and Exodus chapter 18 verses 19. Judges chapter 4 verse 11, Numbers chapter 24 verse 21 to 22, Exodus chapter 18 verse 9 to 10. Madami pala. Ay, ang dami, no? I-check nyo, search nyo. Kaya nga binanggit ito ni Saul, go, depart, get down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you shown kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt.
So the Canaanites depart from among the Amalekites. Humiwalay ang mga Canaanites sa mga Amalekites dahil matadamay sila. Verse 7. And Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is east of Egypt. So bandang ibaba na yon ng Israel, diba? Kasi malapit na sa Egypt. He also took Agag, king of Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. So ang utos kay Saul to king all the people, men and women, children and nursing child, infants, no? And all the animals. Pero anong ginawa ni Saul? He took Agag, king of the Amalekites, alive. Ano pa ang ginawa ni Saul? He utterly destroyed all the people with the edge of the sword, but Saul and the people spared Agag, in the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. Yung mga pangit na bagay, mga animals na may hina, matatanda na, or pilay na mga animals, may mga sisugat-sugat, no? Or hindi maganda yung skin na mga pinatay nila yon. Pero yung mga magaganda, yung mga matataba na mga animals, kinuha nila. Pati si Agag na king. Ayaw nilang patayin. Pero ang utos ni Almighty Father, patayin. Lahat. Total annihilation. So, naka-strike 2 na si Saul. Disobedient. At saka kasi itong si Agag, na king of Amalekites, meron silang Diyos. No? May Diyos-Diyosan sila, meron silang false god. So si Agag, meron siyang mga ceremony or ritual na ginagawa na it's an abomination in the eyes of the Almighty Father. Ngayon si Almighty Father, meron siyang utos kay Moses. Nasa Exodus. Ano nga ba to? Ano bang verse tong nasa Exodus na to? Sorry, Leviticus chapter 20. No? Sa Leviticus chapter 20. Basahin natin. Ano? Then the Lord spoke to Moses, saying, again you shall say to the children of Israel, whoever of the children of Israel or of the strangers who dwell in Israel, who gives any of his descendants to Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. So papatayin ang mga sumasamba kay Molech. And the people of the land shall stone him with stones. I will also set my face against that man and will cut him off from his people, because he has given some of his descendants to Molech, to defile my sanctuary and profane my holy name. And if the people of the land should in any way hide their eyes from the man, when he gives some of his descendants to Molech, and they do not kill him, then I will set my face against that man and against his family, and I will cut him off from his people, and all who prostitute themselves with him to commit harlotry with Molech. So itong mga Amalekites, meron silang ritual na they offer children to Molech. Ano ang sabi ni Almighty Father dito sa Leviticus? Na dapat yung mga gumagawa ng wickedness, whoever of the children of Israel or of the strangers who dwell in Israel, who gives any of his descendants to Molech, or ibinibigay niya yung kanyang mga anak kay Molech, ibig sabihin nung sinusunog niya yung kanyang mga anak, ino-offer niya as sacrifice sa kanyang false gods, demonyo, siya ay papatayin. Yung mga tao, dapat batuhin siya ng bato.
I will set my face against that man and will cut him off from his people because he's given some of his descendants to Molech. Galit na galit si Almighty Father sa mga tao na pumapatay ng kanilang mga anak, sinusunog, ini-incinerate. Ayaw ni Almighty Father. Kaya si Almighty Father, he's against abortion. And yung family planning, against si Almighty Father doon. Against din si Almighty Father's responsible parenthood. Gawa lang ng tao responsible parenthood, kunyari responsible parent tayo. Ang pagiging responsible parent, yung magtuturo ng tama sa mga anak, yung pagiging responsable. Hindi yung papatayin mo yung bata or i-impede mo yung growth ng fetus sa tiyan mo or gagamit ka ng mga medicine, no? That's sorcery. Ha? Ngayon, kaya kasalanan din ito ni Saul. Ano ang nakalagay dito? And if the people of the land should in any way hide their eyes from the man, anong ibig sabihin ng hide their eyes from the man? When he gives some of his descendants to Molech, and they did not kill him, or they do not kill him. If they turn a blind eye, alam na nilang mali ang ginagawa ng kapwa-tao nila, but they are turning a blind eye, kahit hindi sila ang gumawa, kasalanan pa rin nila yon. Hindi nila pinagsasabihan. Kasalanan pa rin yon. Anong mangyayari sa mga tao na nag-enable people to commit sins? Parurusahan din sila ni Almighty Father. Ganun ang gawa ni Agag. Kaya yung mga taong ginagawa ngayon, yung tungkol sa responsible parenthood or yung it's my body, my choice, hindi mo body yan. Ha? Ang katawan natin, katawan ni Almighty Father to. Bigay lang sa atin, hiniram lang natin, pinagamit lang. Kasi kung talagang atin tong katawan na to, alam natin kung kailan tayo papanganak, alam natin kung kailan tayo magkakasakit, alam natin kung kailan tayo magkakaroon ng sugat. So, hindi natin katawan ito kasi hindi natin alam eh. Hindi tayo aware. Okay? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo to. Kaya hindi natin katawan to. Hiniram lang natin. Kaya ngayon, itong si Saul, kasalanan niya. Pati yung mga oxens and fatlings and lambs, hindi niya pinatay. It's a very disgraceful in the eyes of the Almighty Father. Sinisira niya ang pangalan ni Almighty Father. Naturingan pa man din siya na anointed by the Almighty Father to take care of the inheritance. Sino bang inheritance yung Almighty Father ang mga tao? Pero dahil sa hindi niya pinatay si Agag, nagiging ano siya, i-encourage niya yung ganong kasamaan kahit hindi siya ang gumagawa by turning a blind eye to the sins of Agag. Baka sabihin niyo napaka strict ni Almighty Father. Dito sa Exodus chapter 34 verse 7, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. Napakabuti ni Almighty Father at hindi siya nagbabago. He's merciful and full of grace, long-suffering and abounding in goodness and truth. Maawain. Nagpapatawad ng kasalanan ng tao, pero hindi matatanggap ni Almighty Father ang cleanliness and unrighteousness and wickedness and unholiness.
At hindi natuto si Saul, no? Dahil, dito sa Joshua chapter 7 and 8, yung kasalanan ni Achan, anong kasalanan ni Achan? Kaya natalo sila sa war. Pinagnasaan ni Achan yung mga bagay sa war. Kinuha niya, kaya sila ay natalo sa war. Kaya ang ginawa ni Joshua, pinarusahan si Achan. Paano nalaman na si Achan ang may kasalanan? Through the use of Urim and Thummim. Kung gusto nyo nga basahin ulit, no? Basahin sa Joshua chapter 7 and 8. So si Joshua, si Saul, nakaka-strike to na siya ng disobedience. Pangalawa na niya to. Verse 10 of 1 Samuel chapter 15. Now the word of the Lord came to Samuel, saying, I greatly regret that I have set up Saul as king. Si Almighty Father. Nalulungkot siya. Napakabait ni Almighty Father. Ang tao kasi merong decision making, no? Mali ang mga decision na ginagawa ni Saul. Mas inuuna niya ang sarili niya. At si Almighty Father, sabi dito, I greatly regret that I have set up Saul as king. Pero alam ni Almighty Father ang mga mangyayari. Bago pa man gawin ni Saul ang mga bagay na to. Pero bakit inalaw ni Almighty Father na maging king si Saul? May gustong ipakita si Almighty Father sa atin. Na hindi nakikita sa physical appearance ang pagiging servant. Dahil itong si Saul, he was tall, he was handsome. Hindi nakikita doon ang pagiging kingship ng isang tao. Hindi doon tumitingin sa physical appearance si Almighty Father. Tumitingin si Almighty Father kung ang tao ay obedient. Pero si Almighty Father, kahit na Diyos siya, He took accountability. Kahit Diyos siya. Kaya nga diba, sabi dito sa Exodus, yung ugali ni Almighty Father. The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Nagtitake na accountability si Almighty Father. Kaya niya sinasabing, I greatly regret that I have set up Saul as king, although he knew that Saul will become a disobedient king. Kasi gustong ipakita sa atin si Almighty Father para matuto tayo sa kay Saul. Hindi gumagawa si Almighty Father ng mga bagay or decision nang wala tayong kapupulutan na aral. So it's an example for us itong si Saul. At nalulungkot si Almighty Father. Bawat souls na nawawala sa kanya, nalulungkot si Almighty Father. Si Saul, siya ang nagde-decide ng sarili niya. Yung heart niya naging wicked. Yumabang siya. No? Yumabang si Saul. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Tayo, pag nagpapakumbaba tayo, itataas tayo ni Jesus Christ. Yan ang gusto ni Almighty Father. Be humble. At kung may maipagmamalaki man tayo, ang ipagmamalaki natin, yung tatay natin, si Almighty Father, the Creator of heaven and earth. Our Father is good, merciful, full of love. At si Jesus Christ na nag-save sa atin from the bondage of sin and shame. So ituloy natin ito, no? 1 Samuel chapter 15. Nasa verse 11 pa lang tayo. 40 minutes na tayo. I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me
and has not performed my commandments. Disobedient. Nagdidesisyon ng sarili. Akala niya siya na yung magaling. Akala niya tama na lahat. Akala niya mas better decision maker siya than the Almighty Father. Tuloy natin, and it grieved Samuel. Lagi ko napapagkamali na pagbabaliktad. And it grieved Samuel. Nalungkot si Samuel. And he cried out to the Lord all night. Bakit nalungkot si Samuel? Dahil tayo, damay-damay tayo. Nalulungkot din ako for Saul. Ang ganda ng pagkakakuha ng Almighty Father kay Saul. Ang downfall ni Saul ay yung kanyang kayabangan. Oo, gwapo siya. Oo, matangkad siya. Pero disobedient siya. Baliwala din. Baliwala kay Almighty Father ang physical appearance. Kaya nga diba si Jesus Christ sa book of Isaiah, hindi attractive si Jesus Christ. No? Ano bang nakalagay sa Isaiah? No form or comeliness. There is no beauty that we should desire Him. Yun ang description kay Jesus Christ. Physical description. Dito ito makikita sa Isaiah chapter 53. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. Hindi handsome si Jesus Christ when he was in this world. Yung physical appearance si Jesus Christ, iba na nandito siya sa mundo, at iba nung kasama niya si Almighty Father, at ngayon iba na itsura ni Jesus Christ. Hindi siya nakilala. Kaya nga di pa nung nag-resurrect si Jesus Christ, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles and disciples. So tayo rin, ganon. No? Alam natin yun, di ba? Na yung katawan lang natin ngayon, it's temporary. Gaganda na tayo, gagwapo na tayo. Pagkasama natin, yung tatay natin, wala na tayong insecurity. So, balikan natin itong si Saul, no? Verse 10 of 1 Samuel chapter 15. Ulitin natin. Now the word of the Lord came to Samuel, saying, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me, and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. Naglalament si Samuel. Nagmumorn siya. Nalulungkot siya. Verse 12, so when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel, saying, Saul went to Carmel, and indeed, he set up a monument for himself. And he has gone on around, passed by, and gone down to Gilgal. Strike 3 na si Saul. Anong ginawa ulit ni Saul? Pangatlong pagkakataon. He set up a monument for himself. Bilib na si Saul sa kanyang sarili. Tumaas na ang kanyang arrogant si Saul.
Nagtayo siya ng sarili niyang monumento para sa sarili niya. Feeling niya, ang galing-galing niya. Hindi ganon. Mali yan. Ngayon, may nakikita tayo mga monumento, di ba? Mga monument. May mga heroes ng mga tao. Hero ba talaga yung mga tao yun? Or salita lang ng mga tao, istorya lang, no? Or sabi-sabi lang ng mga tao. Ay, magaling ba? Sige nga, gawin natin ng monumento. Sabi-sabi lang ng mga tao. Sino ang tunay na magaling? Si Almighty Father. Ngayon yung mga hero dito sa mundo na to, hero ba talaga yung mga tao yun? Hindi. Ang hero natin si Jesus Christ. Buhay niya, bigay niya to save us from eternal damnation. Yung mga tao dito na sinasabi na sila ay hero, o sinave kami sa mga mananakop. Sino ba yung nanakop sa atin? Ha? Yun ang sinasabing hero. Kasi sinave tayo sa mga mananakop. O sino mga mananakop na sinasabi ninyo? Eh, tuwan-tuwa naman kayo, di ba? Na sinakop na tayo. Pero si Jesus Christ, hindi natin kailangan gawa ng monumento or statue. Dahil si Jesus Christ, we must worship Him in spirit and in truth. Okay? Ngayon, itong si Saul, gumawa siya ng sarili niyang monumento para sa kanyang sarili. Pangatlong kasalanan na niya. Verse 13, Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord, I have performed the commandment of the Lord. Ayabang ni Saul. O, ginawa ko na yung sinasabi ni Almighty Father, yung commands niya, ginawa ko na yon. Sabi ni Saul kay Samuel. Verse 14, But Samuel said, What then is the bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear? Sabi ni Samuel, ano yung mga naririnig ko? Na mga nagbi-bleat ng mga sheep, yung mga, ano ba yung sound ng sheep, bleat, ganun ba yun? Kasi bleating. Yung mga nag-sounds, no? At saka yung lowing of the oxen, okay, yung cows, moo, ganun. Naririnig ko, sabi ni Samuel, naririnig ko sila. Kala ko ba, sinunod mo na yung ipinagutos ni Almighty Father? And Saul said, verse 15, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord our God, and the rest we have utterly destroyed. Hindi naisip ni Saul na mas best ba ang ibibigay niya para maging sacrifice for the Lord. Mas best pang ibibigay ni Almighty Father. Bakit hindi niya pinatay itong mga oxen at yung mga sheep? Nang hinayang siya. Yung mata niya, makasalanan. Pinagnasaan niya yung mga bagay na dapat sana ay sirain niya. Test ni Almighty Father sa kanya. Nagkamali na naman siya ng desisyon. Verse 16. Then Samuel said to Saul, Be quiet, manahimik ka, and I will tell you what the Lord said to me last night. And he said to him, Speak on. Sabi ni Saul, sige magsalita ka. May sinabi sa akin si Almighty Father, sabi ni Samuel. Verse 17, So Samuel said, When you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? Anong ibig sabihin nito ni Samuel? Nung maliit lang ang tingin mo sa sarili mo, meron kang insecurity. O, diba? Na-confirm dito sa verse na to na merong insecurity si Saul. When you were little in your own eyes, di ba ang liit ng tingin mo sa sarili mo? Were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you over king of Israel? Nung maliit ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang ginawang king ni Almighty Father sa Israel, all over Israel. Nung mapagkumbaba ka pa, nung hindi ka pa assuming, ha? Nung hindi ka pa pala desisyon ng kung ano-ano mang gusto mong gawin sa buhay mo. Nung isa ka palang
Nagsiserve sa tatay mo na tagahanap ng mga animals, di ba? Ilang taong ka na nun. Pero naghahanap ka pa rin ng animals ng tatay mo. Pag inutusan ka ng tatay mo, sumusunod ka. Ilang taong ka na nun. Kaya mababa ang tingin mo sa sarili mo, di ba? May anak ka na nun, may pamilya ka na nun, pero inutusan ka pa rin ng tatay mo. You were little in your own eyes. Verse 18, now the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are exterminated, consumed, or annihilated. Inutusan ka ni Almighty Father. Ang utos sa'yo, utterly destroy, annihilate, exterminate, consume the Amalekites. Hanggang sa matupok lahat sila, durug lahat sila, wala sila. Anong ginawa mo? Why then did you not obey the voice of the Lord? Bakit hindi mo sinunod ang boses ni Almighty Father? Yung utos niya sa'yo. Why did you swoop down on the spoil or plunder? Bakit pinagnasaan mo yung mga plunder or yung spoil? And do evil in the sight of the Lord. Ang daming blessings ni Almighty Father sa'yo. Pero yung mga sheep, nagkasya ka ron na pinagnasaan mo yung sheep, tsaka yung mga cows, yung mga oxen. Di ba ang dami mo ng oxen and sheep? Pati pa naman yun. Pinagutos ni Almighty Father na dapat sirain mo. Or sunugin mo. Patayin mo. Test na naman kay Saul. At he failed the test. Verse 20, and Saul said to Samuel, but I have obeyed the voice of the Lord. Sinunod ko naman ang boses ni Almighty Father. And gone on the mission on which the Lord sent me, and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. Sinira ko na yung Amalekites. Sinunod ko yung utos ni Almighty Father. Sinama ko pa nga itong si Agag, oh. Andito, kasama namin si Agag. Dabarkadsa namin si Agag. Wala nang mga Amalekites. Andito si Agag, oh, yung king, paano na maghahari yun. Nandito yung king, nandito si Agag. Sabi ni Saul kay Samuel. Verse 21, but the people took the plunder, the sheep, the oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Ginamit pa ang pangalan ni Almighty Father, kunyari pa. Ang utos ni Almighty Father, total annihilation, consume, exterminate, all of it. Even the animals, the best of the things which are in Amalek's property or Amalek's side. Ngayon, sinasabi ni Saul na isa-sacrifice to yung mga magagandang bagay na sheep kasi kinuha namin kasi pwede i-sacrifice yun. Bakit hindi ba pwedeng magbigay si Almighty Father ng best sheep and oxen na hindi nagagaling sa Amalekites? So, mali na naman itong si Saul. Verse 22. So Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices? Natutuwa ba si Almighty Father sa burnt offerings and sacrifices? Kumpara sa pagsunod sa kanyang boses kung ano man ang kanyang ipinag-uutos. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Hindi importante kay Almighty Father ang burnt offerings and sacrifices. Ang importante kay Almighty Father ay sundin yung kanyang boses, yung sundin yung kanyang ipinag-uutos. Yung obedience. Hindi burnt offerings and sacrifices. Yung ibang mga tao ngayon kasi, no? Hindi, magsasacrifice tayo. Nakagawa tayo ng kasalanan. Hindi, magbibigay naman tayo ng pera sa congregation kaya wala na yung kasalanan natin. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera ninyo. Ang kailangan ni Almighty Father, sumunod sa kanya ipinag-uutos. Huwag magsinungaling, huwag manloko ng tao, huwag mag-ambuso. Hindi, makukuha naman naming pera, pandagdag yon sa building offering. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, sundin ang kanyang boses. Sundin ang kanyang pinag-utos.
Verse 23. For the rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Nireject mo yung salita ng Diyos. Nireject mo yung utos niya. Nagrebelde ka sa Kanya. Para ka na rin gumawa ng witchcraft. At yung katigasan ng ulo mo, para ka na rin sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil mas sinunod mo yung sarili mo, mas ginawa mong Diyos ang sarili mo, sinunod mo ang sarili mo, kumpara sa utos ni Almighty Father. Ginumihan mo yung sarili mo. Rebellion is as the sin of witchcraft. Verse 24, Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Takot ako sa mga tao kasi, kaya sinunod ko ang boses nila. Nagrarason na naman si Saul. Ang daming palusot ni Saul. Ba't kaya ito si Saul? Ang daming palusot. Laging binibida yung mga tao kasi yung mga tao, walang accountability itong si Saul. Walang backbone. Ang gusto niya, validation ng mga tao. Gusto niya sikat siya. Siya ang itinataas, kaya nga gumawa siya ng sarili niyang monumento, di ba? Tapos kunyari pa, takot siya sa tao, takot siya sa boses ng mga tao. Sinungaling din itong si Saul. People pleaser. Gusto ng validation ng mga tao. Sinungaling. Verse 25, Now therefore, please pardon my sin, and return with me, that I may worship the Lord. Patawarin mo ko, sabi ni Saul. Bumalik ka na sa akin, para masambahin ko, i-worship ko si Almighty Father. Verse 26, But Samuel said to Saul, I will not return with you. Hindi ako babalik sa iyo. For you have rejected the word of the Lord. And the Lord has rejected you from being king over Israel. Tinanggal ka na bilang isang king ng Israel. Hindi ako babalik sa iyo. Nireject mo si Almighty Father. Servant ako ni Almighty Father. Bakit ako sasama sa iyo? Nireject mo yung boss ko. So ikaw ay i-reject din kita. Ayoko rin sa iyo. Yung boss ko, ayoko sa iyo. Yun ang ibig sabihin ni Samuel, ang boss ko si Almighty Father. Ayaw sa iyo ni Almighty Father, nireject ka na ni Almighty Father. And so ako din, ganun din. Dahil boss ko yun, masusundin ko si Almighty Father kaysa sa iyo. So the Almighty Father knew that Saul will be disobedient. But it was only a matter of time to prove to the people that the Holy God has always been right. At saka si Almighty Father, nasasaktan siya pag nakakapagkasala ang mga tao. Dahil another soul or kaluluwa na naman ang mapupunta sa impyerno. Nasasaktan si Almighty Father. Nalulungkot siya. Kaya nga diba sinasabi ni Almighty Father, I regretted making Saul the king of Israel. Dahil nasasaktan siya. Tinatanggap niya yung accountability niya. Tayo rin ganun. Dapat may accountability rin tayo. Tanggapin natin yung mga kasalanan natin. Dahil yung tatay natin, ganun napaka-holy and just. Saan tayo makakakita ng Diyos na kagaya ng tatay natin? Napakabait. Verse 27. And as Samuel turned around to go away, Saul seized the edge of his robe and it tore. So, nung tumalikod na si Samuel, itong si Saul naman, habol niya itong si Samuel, hinila niya yung robe ni Samuel. Nung pagkahila niya ng robe ni Samuel, na punit yung tela ng damit ni Samuel. Verse 28, So Samuel said to him, The Lord has torn the kingdom of Israel from you today, and has given it to you, to a neighbor of yours, who is better than
you. Tinanggal na sa'yo yung kingdom of Israel. Simula ngayon. Kasi nakakatatlong strike na siya, di ba? Yung unang strike niya, offer siya ng burnt offerings and peace offerings. Pero hindi naman siya worthy to offer or to perform those offerings. At saka yung pangalawa, hindi niya pinatay yung mga sheep. Tsaka si Agag. No? Utos si Almighty Father. Ano ba yung pangatlo? Gumawa siya ng sariling monumento niya. Medyo makapal ang mukha, hindi lang medyo. Makapal talaga ang mukha ito si Saul. Nung dati, mababa ang tingin niya sa sarili niya. Insecure siya. Nagtatago pa nga siya, di ba? Tapos, nung lumakas na yung loob niya, todo-todo naman ang yabang niya. Dahil sa sobrang insecurity niya, kailangan matakbang ko tong insecurity ko na to eh. Kaya ang itinakban niya ngayon yung kayang kayabangan. Disobedient. Verse 29. And also the strength of Israel will not lie nor relent, for he is not a man that he should relent. Who is the strength of Israel? The Almighty Father is the strength of Israel. Sinabi to ni Samuel kay Saul. Tinanggal na sa'yo yung kingdom of Israel. Simula ngayon, ibinigay na sa iyong neighbor na better than you. At si Almighty Father, hindi siya nagsisinungaling at hindi siya titigil. Hindi siya tao at hindi siya papayag na yung kanyang mga salita ay hindi niya gagawin. Bakit sinabing, and also the strength of Israel? Dahil itong si Saul, feeling niya siya na yung malakas, kaya nga di ba nagtatag siya or nagtayo siya ng kanyang sariling monumento. Kaya sinabi ni Samuel, sinabi ni Samuel, the strength of Israel will not lie nor relent. Si Almighty Father, siyang strength, hindi si Saul. Hindi sa kung sino mang king na papalit, hindi sa kung sino mang mga prophet, sinong strength? Si Almighty Father. Dahil kahit sinong ipalit ni Almighty Father, mananalo pa rin sa battle ang mga Israelites because si Almighty Father ang nangunguna. He is the strength. Kahit tayo, ang strength natin si Almighty Father, yung karunungan natin, yung wisdom natin, knowledge natin. Hindi tayo magkakaroon ng wisdom and knowledge and strength kung hindi tayo bibigyan ni Almighty Father. Even sa body natin, kahit saan damakmak na vitamins man ang inumin natin, lahat na i-inject na ng pampalakas, pampaganda, pampabata, hindi e-epekto yun kung hindi niya allow ni Almighty Father. Verse 30. Then he said, I have sinned, yet honor me now, please, before the elders of my people and before Israel. Napahiya si Saul. Kitang-kita ng mga tao. At naghingi ng kapatawaran si Saul. Yet honor me now, please. Nagmakaawa siya. Before the elders of my people and before Israel. Para makita ng mga tao. Isip na naman niya mga tao. Hindi niya inisip si Almighty Father. Tingnan ninyo. Selfish. Sana, I have sinned, yet don't honor me. I want to exalt the name of the Almighty Father. Hayaan niyo na ako. Dapat ganun ang sabihin ni Saul. Baliwala sa akin yung mga elders of the people. Baliwala sa akin yung Israel. Sige, sa'yo na yung kingdom. Pero patawarin sana ako ni Almighty Father. Hindi niya ginawa yun. Mayabang. Ang gusto niya, sarili niya masusunod. Selfish. Nakatikim siya ng konting ginhawa sa buhay. Nakatikim siya ng accolades. Nakatikim siya ng mga servants. Nakatikim siya na siya sinusunod ng mga tao. Ayaw na niya bumaba sa pwesto. Ganun ang tao.
Yung mga politicians ngayon, ganyan din. Ayaw na bumaba sa pwesto. Kahit nagkasala na, pakapala na tayo ng mukha. Nagpapakapala ng mukha ng mga politicians. Kahit hindi lang politicians, kahit tayo na mismo. Kapal ng mukha natin. Hindi, dapat ako ang maging leader nitong religious organization. Ako mag-lead sa congregation. Ang kakapal ng mukha. Hindi magpakumbaba kay Almighty Father. Yun, ituloy natin ano. Then he have sinned. And he said, I have sinned. Yet honor me now, please, before the elders of my people and before Israel. Validation of the people ang gusto niya. Makita ng mga tao na in-honor siya ni Samuel. And return with me that I may worship the Lord your God. Mali ang kanyang motive, no? Verse 31. So Samuel turned back after Saul, and Saul worshipped the Lord. Kaya lang naman bumalik si Samuel para si Saul, sambahin niya si Almighty Father. And at the same time, para kay Agag. No? Dito sa verse 32. Then Samuel said, bring Agag, king of the Amalekites, here to me. So Agag came to him cautiously. Dali niya sa akin si Agag. Yung king ng Amalekites, saan na siya? Ilapit niyo sa akin, sabi ni Samuel. And Agag said, surely, the bitterness of death is past. Siguro naman, sure na tayo. Hindi na ako papatayin. The bitterness of death is past. Tapos na ang laban. Nandito na ako, safe na ako dito. Sumuko na ako dito. Wala na mga galamay ko. Safe na ako kahit ako yung king. Andito na ako sa pangangalaga ng king of Israel na si Saul. So surely, the bitterness of death is past. Complacent. Feeling secured na si Agag. Verse 33. And Agag was also smirking. And he was so sure na hindi siya papatayin, no? He was smirking. Hindi naman pinatay eh. King ako ng Amalekites. Andito ako. Sarap ng buhay ko dito kay King Saul, oh. Nagpasakop na ako eh. Hindi na ako papatayin. Verse 33, but Samuel said, as your sword has made women childless, so shall your mother be childless among women. Yung sword mo. Maraming mga napatay na mga tao. Kaya yung mga babae na naging childless, nawalan sila ng mga anak. Ngayon, yung nanay mo ngayon, sabi ni Samuel kay Agag, magiging childless siya among women. Bakit siya magiging childless? Yung nanay ni Agag. And Samuel hacked Agag in pieces. Alam niyo ibig sabihin ng hack? Tinadtad niya. Dinurog. Ano ba yung word na hack? Cut with heavy blows, chopped, sewed, mutilated, mangled, saw, split, ripped, teared, maimed, chopped up, butchered, separated, dissevered, bisected, cut to pieces. Yan ang ginawa ni Samuel kay Agag before the Lord in Gilgal. Sa Gilgal ginawa. At sa Gilgal nangyari. I-check nyo, no? Alam nyo na yung story ng Gilgal, di ba? Malapit sa River Jordan. Verse 34. Then Samuel went to Ramah. Umuwi na si Samuel dahil yung bahay niya, di ba, sa Ramah.
And Saul went up to his house at Gibeah of Saul. At umuwi na rin si Saul sa kanyang bahay sa Gibeah or Geba. Verse 35. And Samuel went no more to see Saul until the day of his death. So si Samuel hindi na nakipagkita kay Saul hanggang nung time na mamamatay na siya. Nevertheless, Samuel mourned for Saul. Umiiyak si Samuel para kay Saul. Dahil sa kasalanan ni Saul. Sa tingin niyo, nasa na yung kaluluwa ni Saul ngayon? Yung soul ni Saul, nasa na? Gwapo si Saul. Pero nasa na yung kaluluwa niya? Matangkad si Saul. Pero nasa na yung kaluluwa niya? King. He was a king of Israel. Anointed by the Almighty Father. But nasaan na ang soul ni Saul? Nevertheless, Samuel mourned for Saul. And the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. Si Almighty Father, nasasaktan din siya, nalulungkot din siya. Ino-own niya yung responsibility ng pagkakasala ni Saul. Accountable. Kahit walang kasalanan si Almighty Father. Dahil mahal niya lahat ng mga tao. Tayo, pag nagkakasala tayo, nasasaktan si Almighty Father, nagre-regret siya. Dahil kaluluwa na naman na mahal niya, mga taong create niya, mapupunta na naman sa impyerno. Kahit wala siyang kasalanan. Ganun si Almighty Father, napakabait, napakabuti. At dahil dumating na si Jesus Christ, hindi na si Almighty Father nalulungkot. Dahil meron na tayong Savior. Noong time na to, malungkot si Almighty Father dito sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, sa Better Covenant, nung dumating si Jesus Christ, hindi na nalulungkot si Almighty Father because of Jesus Christ. May Savior tayo. Meron na tayong hope and a future because of Jesus Christ. Yung mga tao dito sa Old Testament or sa Old Covenant or sa Old Treaty, mahirap silang patawarin kasi kailangan nilang mag-offer ng sin offering, burnt offering, peace offering. Paano kung yung time na yun ay hindi pa time na sila ay magkaroon ng peace offering or burnt offering? Kasi yearly ginagawa yun. At 3 beses nagkasala si Saul. Isa pa no, pangit na example si Saul sa mga people of Israel. Hindi lang dahil sa ginawa ni Saul na disobedience, kundi yung example niya as a king, mahahawa ng kasalanan yung mga tao. Hindi lang si Saul ang affected, pati na rin ang mga Israelites. Dahil kita nila ang gawain ni Saul. Lalakas ang loob nila maging disobedient kay Almighty Father. Kasi kung yung hari naging disobedient, ay si Saul, disobedient siya. Tayo rin, disobedient na rin tayo. Yun. Kaya malungkot si Almighty Father. Hawa-hawa, damay-damay. Pero kahit malungkot si Almighty Father, kahit na meron ng naka-assign as the next king of Israel, malungkot pa rin si Almighty Father kasi mahal din niya si Saul. No? So basahin natin to, 1 Samuel chapter 16. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Kasi nga, naglalament si Samuel dahil kilala niya si Saul. Kitang-kita niya pagka nung
Unang kita niya kay Saul, naawa siya dahil insecure si Saul. Tapos nakita niya kung paano naging king si Saul, yung development ni Saul as a person. Feeling niya na rin na parang anak na niya, no? Si Saul. Pero disobedient eh. Paano yun? So ulitin natin, no? The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." Hanggang kailan ka malulungkot? Ipaglalament mo o ipagmamorn mo si Saul kung anong mangyayari sa kanya, sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan? Dahil alam mo na nireject ko bilang isang king si Saul, di ba? Ngayon, gito ang gawin mo. Kunin mo ang iyong horn. Lagyan mo ng oil. Kasi yung time na yon, yung horn ng animals, whether it's the horn of a ram or horn of a goat, no? Yun ang lalagyanan para hindi matapon. Kasi solid yun. At saka hindi madaling masira. With oil. Yung oil naman, saan gawa itong oil na to? Galing sa olive oil. Olive oil o galing sa olive. Fruit ng olive. And go, I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided a king among his sons. Kumuha ako ng king sa kanyang mga anak. Marami siyang anak. Merong isa sa kanyang mga anak, gagawin kong king. Sabi ni Almighty Father. Verse 2 of 1 Samuel chapter 16. And Samuel said, "How can I go? If Saul hears it, he will kill me." But the Lord said, "Take a heifer with you, and say, I have come to sacrifice to the Lord." Sabi ngayon ni Samuel, paano ako pupunta dun sa Bethlehem? Dito ako nakatira sa Ramah. Madadaanan ko yung lugar ni Saul na di ba? Ang lugar ni Saul sa Geba. Ngayon pupunta ako sa Bethlehem, sa Judah. Paano kung malaman ni Saul, papatayin niya ako. Malaman niya na meron akong i-anoint as king as a replacement for his kingship. Anong sabi ni Almighty Father? Magdala ka ng heifer. Ang heifer ay isang cow na babae. And say, I have come to sacrifice to the Lord. Hindi magsisinungaling si Samuel. Dahil totoo naman talaga, no, na itong heifer i-offer niya kay Almighty Father. Kaya totoo ang sasabihin niya. Hindi pagsisinungaling yun. Na mag-offer ako ng heifer kay Almighty Father. And then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. And you shall anoint for me the one I name to you. So dito makikita natin na walang ginagamit na Urim or Thummim si Samuel. Hindi siya high priest, no? So yung usually yung mga high priest, sila ang gumagamit ng Urim and Thummim. So paano nakakausap ni Samuel si Almighty Father? Bata pa lang si Samuel, nakakausap niya si Almighty Father, hearing the voice of the Lord behind his ears. So tayo as children of the Almighty Father, up to now, nakikipag-usap pa rin si Almighty Father sa atin. When we hear a voice behind our ears, telling us to do good things, marvelous things, amazing things, to worship the Almighty Father, to worship Jesus Christ and the Holy Spirit. Galing yun sa Almighty Father. So yun, doon natin madidistinguish kung ang kumakausap sa atin ay si Almighty Father or may mga bad spirit, no? Kasi kung bad spirit naman ang kumakausap sa iyo, ang gusto ng bad spirit,
Punta ka rin sa lugar rin, may chismisan doon, magandang chismisan doon. Bad spirit yun, no? So, alam natin, di ba, to distinguish. So, it's the gift of the Holy Spirit yun, distinguishing different kinds of spirit. Kasi si Almighty Father, para lalo tayo mapalapit sa tatay natin, makilala natin siya. Talk to Him, pray to Him, through Jesus Christ. We will use the name of Jesus Christ when we make requests, no? And the Holy Spirit will comfort us every day. Thank you, and God loves us all so much.